your Kuya Fred. Ate Jean, And this is Bible Talks, Food for the Soul. So ito, napaka-blessed ng ating araw na ito kasi yung ating kahilingan na yung guest speaker natin ay finally Oo. nasa harap natin. Parang kakabanggit pa lang natin kahapon na Kahapon magiging lang yun, special guest natin si Brother Ryan. Yes. Ano? At ito na, no? So welcome na natin yung ating kapatid na si Brother Ryan. Ang ating Brother Ryan ng Santo Niño Bible Study. At ito pala, para naman din makita ng ating audience, actually, kaharap natin yung ilang members po ng Santo Niño Bible Study. Ikot natin. Kaya, papakita natin sa inyo ang mga members. Nandito kami sa bahay ni Tita Alma. Tita Alma. Ayan. Yon. Okay. Okay. Is yung gospel natin para po sa Sunday Mass natin, which is yung pong Mateo 9 and 10. So ito po, simulan natin, Brother Ryan. Babasahin mo na. Oo pala, pwede natin ipakita, papasa natin. Sige po, babasahin na po ng ating Tita Alma. Tita Alma. Basa sa banal na Ebanghelyo ayon kay Mateo siyam, mga talata 36, 38, 10, and 1. Noong panahon iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay nahahapis at nanlulupaypay na waring mga tupang walang pasto. Nang magkagayon ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, marami nga ang aanihin, ngunit kakaunti ang manggagawa. Idalangin ninyo sa Panginoon ng ani na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang ani. Tinawag ni Jesus ang 12 alagad at binigyan sila ng kapangyarihan na magpalayas ng maruruming espiritu at magpagaling ng lahat ng uri ng sakit at karamdaman. Narito ang pangalan ng 12 apostol. Una, si Simon na tinawag na Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo at si Juan na kanyang kapatid. Si Felipe at si Bartolome. Si Tomas at si Mateo na publikano. Si Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo, si Simon na Cananeo at si Judas Iscariote na nagkanulo sa kanya. Sinugo ni Jesus ang 12 ito at kanyang ipinagbilin. Huwag kayong tumungo sa puok ng mga hintil at huwag pumasok sa lungsod ng mga Samaritano. Manapay, hanapin ninyo ang mga tupang nawawala sa sambahayan ng Israel. Sa inyong pagyaon ay mangaral kayo ng ganito, nalalapit na ang kaharian ng langit. Pagkalingin ninyo ang mga may sakit, buhayin ang mga patay, linisin ang mga kitungin, palayasin ang mga demonyo. Ang tinanggap ninyong walang bayad ay ipamigay ninyong walang bayad. Ang salita ng Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Maliwanag po. Alipin na. Okay, so tuloy natin. After po ng pagbabasa ng gospel natin, so ito na, at last, yung ating si Brother Ryan, ng ating Santo Niño Bible Study Group. Ibibigay natin yung floor sa kanya para magtalakay po siya ng mga spiritual na pagtanggap ng reflections natin. So ito po, again, hindi natin kiniklaim na kami yung tama. Kumbaga sa amin po, reflection ito na pwede po kayong makakuha ng mga tamang or ideas din po para kung paano natin may apply natin. So, Brother Ryan, welcome sa ating Bible Talks, Brother. Welcome. So, una sa lahat, maraming salamat. At, Salamat kasi umaten ka. Dumating ka, Brother. Nagkaroon tayo ng pagkakataon para gawain itong pagkakataon ito, video na ito. Sisimulan na natin. Yes, Brother. Siguro, Brother, unahin muna natin talakayin yung Mateo 9. 36 to 28 ba yun? Yes, oo. Amen. At makikita natin sa ating gospel na Panginoon Jesucristo ay talagang tunay na pinagmumulan talaga ng habag at awa. Pinatutunayan sa ating Ebanghelyo, nakita niya yung napakaraming tao, siya'y nahabag. But yung kanyang pagkaawa, meron po itong dahilan. Nakita kasi yung kanilang pagiging, yung pagkalubaypay at pagkakaroon ng hapis na damdamin.
Ngayon sa atin, kailan ba tayo, ang tanong, kailan ba tayo nahahapis? Kailan ba tayo nanlulupaypay? So sabi nga natin, hindi ka naman talaga makakakita ng tao na sa kalsada. Literally. Tunay ba talaga na nakalupaypay siyang gano'n? Ito kasi ay pwede nating masabi na ang panlulupaypay ay tulad ito ng ating buhay pananampalataya. Yes. Na hindi mag-grow, hindi magawang mag-grow, no? And ang isang mananampalataya, pagka hindi siya nag-grow, masasabi natin ng kanilang buhay spiritual o maging ang kanilang kaluluwa ay nanlulupaypay. So imagine a person na nakahandusay, hindi makabangon. Ngayon, pag i-connect natin doon sa sinasabi ni Jesus na siya ang daan, which means tayo lalakad. Di ba? Ako ang daan. Ano ba ginagawa sa daan? Hindi ba lumalakad? Tumalakad. Ngayon, bakit hindi makalakad? Sapagkat nanlulupaypay. Kung nanlulupaypay ang isang tao, parang sinasabi na mga taong hindi po nakagagampan. Kaya pag tayo po nakakakita ng mga tao na nagkukulang, kasi sino ba, kasi pwede natin, Brother Fred, maging tanong sino ba itong mga nanlulupaypay na ito? Yun. Ayan, sino ba itong mga nakahapis na ito? Yes. Kung pag-aaralang mabuti, ito yung mga nakagagawa ng hindi maganda. And Sometimes, pagkukulang, brother. yes, nakakagawa ng pagkukulang. And sometimes, ito yung mga person na nakapanakit ng damdamin. O di isipin mo na kung may nakapanakit ng damdamin mo. Ang ano ba makikita natin sa kanila? Sila ba ay dapat na kamuhian? Sila ba ay ituring nating mga masasama? O ituring natin kamukha ng Panginoong Jesucristo sa Ebanghelyo, ituring natin na sila ay nanlulupaypay lamang o mga nakahapis. No? Pag sinabing nakahapis kasi, ito yung nakakaramdam din sila na sila'y nagkukulang, but hindi nila alam paano po sila magpupuno. Yung hapis, brother, sa makikita natin, ito yung kalungkutan hindi natin kayang maarap. O ito yung kalungkutan na wala talagang makapagsasagot kundi kung gagampan ka ng kabutihan para sa Diyos. Amen. Kasi hindi naman ito yung simpleng hapis lang na iniwan ka ng kasintahan o kaya naman nalaglagan ka ng pera, nahapis ka. Ito kasi yung hapis na alam ng tao, alam mo brother, no? Napaka-instinct sa isang tao na malaman niya na siya ay nakagagawa ng pagkukulang. Kaya lang ang karaniwan kasi, hindi nila alam paano makarecover dito. Hindi nila alam ano yung pampupuno dun sa kakulangan na yon. At diyan natin makikita kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nahahabag. Kasi nakikita ng Panginoong Jesucristo, kailangan silang gabayan. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, tulad sila ng isang tupang waring walang pastol. Yes. Waring tupang walang pastol. Ano? Kasi kailangan ng guidance. Alam mo, it's very challenging. Para kang sino-challenge ng ating ebanghelyo. Ito yung isang panawagan sa atin bilang tayo Katolikong Kristiyano, Yes. na sana ang maging paningin natin sa ating kapwa na mga nagkukulang ay hindi naman talaga sila masama, kundi mga akayin, Yes. mga tupang walang pastol. Brother Ryan, maisingit ko lang kasi nabanggit ko kanina bilang Kristiyano. So kung tayo ay nahahabag, siguro ang idadagdag natin dito, natalakay natin ito, actually dun sa spiritual na talakayan namin ni Ate Jing, no? Kung bilang Kristiyano pala, sabi nga ni Father Edwin Belay, no, sa naalala ko sa kwento po ninyo, at ito yung binibida ko dito. Sabi ko nga po, kung sinabi sa atin na tayo mga Kristiyano, all of us ay mga Kristo. May Kristo sa bawat puso natin. And paano ba natin ipapaliwanag yan? Siguro, sa Kristo po, karagdagan sa mga katuruan natin, hindi siya pangalan. Ang Kristo po ay bantag sa mga taong gumagawa ng eksang pagkapakasakit. And bakit masasabi natin eksang pagkapakasakit yan? Yung ating kapwa na nalulog mo kung minsan ito yung mga taong kinabibisitan mo. Handa ka pang magpakasakit at tanggapin. Itong kinabibisitan mo na dapat para magbangon ay ikaw. Amen. So ang hamon, brother, ng ating gospel pala, pinakikita rito, kung sinasabing wala silang pastol, ang hamon sa atin, willing ba tayo maging pastol ng ating kapwa? Amen. Amen. Dapat, kasi alam mo, makikita natin, binabanggit din ng ating ebanghelyo, ano? Ang sabi napakarami daw na aanihin. Ngunit, Kaya lang, kakaunti ang manggagawa. ayun.
Kaya naman, tayo tinatawag ng Panginoong Jesucristo bilang nandito na sa Yes, gawain yes. na tayo naman ay maghanap ng manggagawa din na kapwa Yes. natin. Huwag nating hayaan na tayo lang ang miyembro ng Santo Niño. Yes. Kaya naman doon naman sa mga kapanalig naman natin dyan ng mga nanonood, kung kayo po'y miyembro naman ng halimbawa, marami yan eh. May Love Love Club, Club. may Caucus for Christ, Yes. mayroong Prex, may Concilium Yes. Christianity. Huwag nating hayaan na tayo lang ang maging miyembro nito. Mhm. Kasi na pinakikita ng ating gospel, napakaraming aanihin. Ibig sabihin, ang biyaya ng Panginoong Jesucristo hindi po nauubos. Unlimited. Yes, Amen. sana ang panawagan sa atin ng Ebanghelyo, huwag sana na tayo lang ang nakikinabang dito. Amen. Kasi kung tayo lang ang nakikinabang dito, lilitaw na nagiging makasarili po tayo habang tumatagal dahil Yes. tayo lang ang nakikinabang sa biyaya. Yes. Sige po. Meron tayong audience dito. Yes po. Si Brother Doyet. Dito ka ba? Brother, dito ka. So ito po yung ating kapatid din na si Brother. Actually, igigess sana natin si Brother. Hindi pa ngayon sana. Pero, Dito lang, dito lang. Halika dito. Dito tatanong kasi. Para makita lang. So, Matagal na akong gustong tanong to eh. Brother Doyet. Ito si Brother Doyet natin. So, member din po ng ating Santo Niño Bible Study Group. Ano? Tatanong ko lang po sana mga brothers and sisters na pag sinabi po bang maraming aanihin, di ibig sabihin po pala pag maraming aanihin, marami tayong gagawin, meron tayong gagampanin. Amen. Pag konting magagawa, walang gagampan. Yes. Kulang sa paggampan. Yes. So, yun lang yung aking dahil kasi pag nakita ko yung maraming aanihin, dapat tayo, sana na gagawa tayo nung natin ng gagampanin bilang isang mananampalatayang Katoliko. Bilang Tayo, magagawa. tayo. Tayo, Amen. Ako nga, Amen. lubos na natutuwa sapagkat Teka muna, kung lubos ko natutuwa, Brother, ipakita mo ito. Oo nga. Ito na yata ang pinakamasarap pinakagusto ko nagtatanong kasi tanong niya, sagot niya. Amen. Oo. Amen, brother Dom. Amen. dinagdag ko na Para tanong lang, sagot ko. Amen. Oo nga. O, di ba? Hindi ka na mahihirapan dahil tanong niya, sagot niya. Amen. No? Ito naman kasi kaming grupo sa Santo Niño, lagi lang kaming masaya. Yun ang pinaka, namin, na Ano yan? pinakamahalaga sa amin. Kailangan lagi lang Yan talaga na po ang masaya. positive side ng mga members ng Santo Niño kasi nga, kung naunawaan mo ang gospel, ang itutulot sa inyo yan, kaligayahan ng damdamin. Kaya naman po kami ay ganito, ano? Sa totoo lang, At saka, tanong walang kasi alam mo- pag-isipan pa na ito para sa mga. Sagutin ko na po ano. alam mo, brother Doyen, pang episode 3 ka pala eh. Episode 2 pala. Ito pa lang ba? sana. Pero din. Kaya pag ikaw na, sisingit ko na. Joke lang po yun. Diyan ka na, diyan ka na. Joke lang yung Diyan ka na. Yun lang po. kapanalig talagang ano. Kasi siyempre, tayo naman yung mga dadagdag tayo sa Amen. bawat sabi. Amen. Alam nyo, gagaya-gaya nga nung gospel natin, brother Fred. Yes. Ako, 23 years na po ako sa aralan, mga kapanalig. Ha? Ah, Ilan taong ka na ba? 23 years ka na, Sarah. 21, Eh, 24. ito ibig sabihin, ano pa lang, 39 ka pa. Ha? 23 years na ako, hindi natin sinolo yung ating kaalaman, binahagi natin na dito si Brother Fred na ngayon ay nagtuturo na. Ganun din naman si Brother Doyet. Kasi, gaya po ng ating gospel, ang Panginoong Diyos talaga ay gusto na tayo rin ang gagamitin para tumawag din tayo ng mga manggagawa. Amen. Kasi sabi dyan, kaya dumalangin kayo sa Ama upang magpadala ng manggagawa. Yes. Ngayon, kung titignan po natin, pagkayari nun, tinawag yung alagad at nagpagaling sila ng may sakit. Yes, yes. Pwede natin idugtong. Pero brother, bago natin ito, may gusto po akong clarification. So yung sinasabi natin na maraming aanihin, gusto nating ibigyan ng emphasis yung inaani. So this time, alam naman natin pag sinasabi o pinag-uusapan ng pag-ani, yan po ay tungkol sa trigo. And ito yung sinasabi natin, pagka ba ikaw umani ka ng trigo, nagamit mo ba yun kung hindi mo naman ikinalat yung aral? Kumbaga, umani ka, pero sa pag-ani mo, hindi mo na-i-apply yung aral. ng trigo. Sana na ipapasa o na isasabuhay man lang. Yes. Kasi, alam mo, Brother Fred, ang ani kasi, makikita natin, ang tunay kasi na humaharvest talaga niya ng Panginoon. Amen, of course. At yan ay napapatunayan pagka tayo po ay nakikiisa sa banal na misa. Di ba, mayroon portion doon na awit ng pag-aalay o pag-aalay ng
na kung saan Offertory, yung yes, part ng offertory. ano ba yung talagang ano ba yung mga inaalay natin. Yes. So bukod dun sa pinansyal na pangangailangan ng ating simbahan o Yes. yung magiging Amen. tulong natin, iniaalay din natin sa Diyos yung mga nagawa nating kabutihan. Amen. So ibig sabihin, kung tayo po'y nakapag-aalay, how about yung ibang kapwa nating Katoliko? Kayo po ba mga kapanalig, pagka kayo po ba'y nagsisimba, natural po ba sa inyo na kayo po'y nakapag-aalay po ng mga nagawang kabutihan? Kung hindi pa, Ito ang Yes. karagdagan niya sa akin. ito po ang ating Sanay kasi idinaragdag ito, po pag- natin ngayon, no, na pagka tayo pumasok sa simbahan, bubunot tayo ng salapi, tapos iaalay natin ito sa buslo, Yeah. iuulog natin. Para kay nino po ba yun? Yun po ay tulong sa ating simbahan. Ano ngayon ang para sa Diyos? Sanay nga ako brother, pagka para sa Diyos, bumubunot din ako talaga. Yes. Para sa Diyos. Pag bunot ko ngayon, binibigay ko para sa Diyos. Ito, yung pagmamahal na maalap ko sa akin. Amen. Kaya ngayon, Amen. ano ba yung para sa Diyos? Yung para sa Diyos, kasi hindi naman tumatanggap brother Fred ng material ang Ay, ating hindi. Panginoong Diyos. So, ang Hindi. para sa Diyos ay yung mga nagawa nating kabutihan sa nakalipas na isang linggo bago tayo mag-attend ng Mass. So, yun po, yung hinaharvest, yun po sana yung aanihin. Amen. Ang aani po talaga niyan ay ang Panginoong Diyos. Kasi iaalay natin But ang benefit po niyan, kapag nag-aalay tayo sa Diyos, at sabi nga natin, para tayong nagbabangko, nagde-deposit ng kabutihan. Ayan. Para pagka sa gayon, pagka tayo po ay nag-withdraw. Paano ba yung nag-withdraw? Lord, yung pamangkin ko mag-e-exam. Sana makapasa siya. Yung biyaya na para sa akin, sana kanya na lang. O parang sa halimbawa, sabi ko, Lord, pa-withdraw nga ng aking naipon. Parang Yan. bangko. Amen. Kaya lang, sasabihin natin, ba't kaya yung kahilingan ko hindi natutupad at tagal-tagal na? Kasi baka hindi po natin naririnig ang sabi ng Panginoong Diyos, insufficient fund, walang pondo, brother. Amen. Kaya, brother, bigyan natin ng konti pang karagdagan. So, ibig sabihin pala, sa paggawa din ng kabutihan, mag-iipon ka rin sana. Makapag-impok ka. Kasi, Dapat. kung mayroong hihingi ng biyaya sa'yo, like, mayroong maghihingi sa'yo, magkumano sa'yo, Ninong, mano po. Pag mano sa'yo, ay member ka ng bukas kotse kang brother. Meron ko bang pwedeng ipasa sa aking biyaya? Kung sasabihin ko ba, God bless you. Anong biyaya na may makukuha ko kung ang ginagawa ko naman ay puro taliwas sa kalooban ng Diyos. So wala akong maipapasang biyaya. Kaya meron nga may papasa sa akin. Meron. Yung pagiging cartnapper. Yung daw ang hindi maganda, yun ang Yes. maipapasa. No? Yes. Kaya nga, sa ating ebanghelyo, makikita natin sa pasimula ng ating ebanghelyo, sa unang yugto ng ating gospel, ito ay panawagan sa atin kung paano tayo makikitungo sa kapwa natin. Yes. No? Dahil kung makikita natin na sila'y nahahapis, puno ng kalungkutan, nakagagawa ng hindi maganda, ang tawag na inupaypay sa spiritual na pamumuhay, dahil puro ang nagagampanan ay puro taliwas sa kalooban ng Diyos, huwag naman natin silang layuan. Ituring natin na sila ay mga tupang Walang Pakainin. walang pastol. Ibig sabihin, kailangan lang pala nila ng gagabay. Guidance. Kailangan lang ng guidance, no? At ngayon, bakit ba kailangan? Ito'y tanong Bakit ba kailangan na sila'y maakay natin? Bakit ba sila ay yung mga nahahapis at mga nandulupaypay? Bakit ba kailangan natin silang magabayan? Alam nyo, kahit naman po ako, brother Doyet, kahit ako naman, nung ako'y bago mapunta rito, ganyan din ang pananampalataya ko Yes. Ako po'y ginabayan. At nung ako'y magabayan, tingnan niyo po ngayon, ako po'y nagpapahayag ng salita ng Diyos. Amen. Ibig sabihin, doon sa mga aakayin natin, doon din tayo makakakuha ng sisibol na panibagong mga manggagawa. Brother, may naalala ko kasi pinag-usapan natin dito yung trigo, no? Kaya pala, sa naalala ko, sa pagpuputol o pag-aalis ng puno ng trigo, kay karaniwan yung kasabay na tumutubo yung talahib. Yun yung masamang damo And napakahirap talaga makita kung ano difference yung dalawa. Tama. So parang ang sinasabi natin sa pagtalo natin o pag nag-akay tayo o nag-mission tayo sa ating kapwa, hindi pala pwedeng sabihin mo na, "Hoy, dahil inaakay kita dito, magbago ka na at sumasama ng ugali mo." Dahil kasabay nun, kung sinasabi, maaring mabunot yung trigo o yung mabuting pananim. Sa pag-aaya ko sa'yo dito, yun pala, papasibol sana sa'yo kabutihan. Pero ginawa ko,
bago sumibol yun, ako mismo yung nagtaboy sa'yo o nagputol sa'yo. Amen. Kasi sa gitna po ng ng ating pagpapatuloy talaga, ang mismo magtatanggal ng ating kahinaan tayo. So hindi yung kapwa natin. And Brother Doit, may sinasabi po kayo. Yes po, dagdag po. Katulad pong narinig ko po isang araw, sabi po, pag nahapis, malungkot. Yes. So, ibig sabihin pala, pagka nahapis ka, kailangan, hindi yung hakbang sa kaluwalhatian. Dapat po pala, pag nahapis, kailangan may luminous, liwanag. So, kailangan magliliwanag muna ang ating isip at puso bago tayo makuha natin yung kaluwalhatian. Maganda yun na idagdag ni Brother Amen. Doit. Amen. Kaliwanagan. Kaya lang, kung ang hamon ng ating gospel dito ay hinahamon tayo bilang isang tao na maging tagapag-akay o maging pastor, maliwanag pa sa iyo ang igampanin mo. Baka mamaya, according sa gospel natin, medyo i-advance ko na po ng konti, sorry po i-advance natin ng konti. Kaya tayo hindi pinapupunta ng hindi, ng lugar ng hindi. Kasi baka mamaya, yung aral na matutunan mo, gamitin mo sa material. Sa paanong paraan yun? Ako nagturo sa inyo, huwag mong kakalimutan. Ako ang magiging boss dito. Ano pa? Siguro naman ngayon, maglalabas ako dito ng sobre, baka pwede mo na lagyan ng laban. KKK brother, kapangyarihan, karangalan, kayamanan. Kaya dito po makita natin, doon maliwanag yung gospel, bakit hindi tayo, thank you, bakit ayaw tayong papuntahin sa lugar ng mga hindi. Karagdagan lang po, pasensya na, advance natin. So brother Ryan, tuloy natin. So hinihingi sa atin, ang hamon sa atin ay, handa ka ba na magdiwanag sa iyo kung ano ang gampanin ng isang pastol? Dahil ang pastol kasi, handa siyang itaya ang kanyang buhay. Huwag lang makapasok ang tulisan at pagnanakaw, brother. So, ibig sabihin, yung buhay mo, handa kang ialay para sa Diyos. Mapapayapa mo lang yung kapwa mo, brother. Ganun, Amen. Amen. Tuloy mo, brother, yung ating paliwanagan. Yes. So, makikita natin sa ating gospel na tinalakay, tinawag niya yung mga alagad kasi makikita natin na bilang tayo yung mga taong simbahan, membro ng organisasyon, pag dumalangin tayo sa Panginoong Diyos na magpadala ng manggagawa, ang nakita ko, brother, tayo rin yung tatawagin . Tayo rin yung gagamitin niya para humanap din ng manggagawa . Iniisip ko, brother, parang ganito, kung gusto mo maging manggagawa, hinihiling mo sa Lord, sige nga, pagiging marapatin mo ako na maging manggagawa mo. Ganun ba yun pag tayo dumadalangin sa Diyos? Yes. Hindi pala, ang pagdalangin pala natin, hindi pala lagi material na bagay, kundi pag ang hinihingi natin ay karugtungan para sa ating pang-espiritual na pangangailangan, doon mas lalong dumadagdag ang Diyos. Yes. Amen. Kung ang dalangin mo halimbawa, Lord, sana itong kapitbahay ko na to magbago na. Ayan. Palagay nyo kaya mga kapanalig, sino kaya ang gagamitin ng Panginoong Diyos para magkaroon nyo ng pagbabago? Sa pagkakaalam ko, brother, si Jesus hindi bababa sa lupa na yun kasi tapos niya gampanin niya . At yun, pinapasa sa atin yun. At sana nga, maging qualified tayo. Amen. Sino tatawagin? Di tayo rin. Ikaw nakakita. Yes. Yes. Ikaw din ang Kaya nga, pag binalikan natin number 1, nung makita mo yung kapitbahay mo, ang tanong, nahabag ka ba? Oo naman. Kung nahahabag ka, dapat tayo ang hihilingin natin sa Diyos, tayo po ay suguin din. Tayo din ang gagamitin. Amen. Ngayon, pansinin niyo po, dun sa pagtawag niya sa kanyang mga alagad, ano sabi? Pagagalingin ninyo ang mga may sakit. Kasi unang-una, para maging manggagawa ang isang tao, dapat mapagaling mo muna ang kanilang mga karamdaman. So brother, let's talk about sa mga karamdaman ng ating spiritual na pangailangan. Kasi karaniwan nababanggit yan . Bulag, pipi, bingi, pingkaw, pilay, token, yan, pinakamaganda. Pwede po bang talakayin natin, unang-una sa lahat, ano po ba yung spiritual na sakit ng pipi? Yung pipi. Mm-hmm. Ganito. Yung bang manggagawa ng Panginoong Diyos, ano ba ang isa sa mga dapat nitong gawin? Pwede ba nating sabihin na dapat siya magpahayag din ng salita ng Diyos? Amen. Kung walang kakayanan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, masasabi ba nating pipi sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ibig mo sabihin, brother, kung pipi yun, kahit na napagsasalita ka, pero pagdating sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi natin kaya. Nagbimistura tayong pipi sa sakit natin pang spiritual. Amen. Amen. Yun pala yun. Ano gagawin mo? Yan, mga kapanalig, Ang hahanapin mo,
manggagawa kasi ang daming aanihin. Eh kung manggagawa ang kailangan kaya niyang magpahayag ng salita ng Diyos. Ano ang itutulong mo dun sa tao? Oo. Gagamutin mo ang kanyang pagkapipi. Di Yeah. andun yung challenge natin, brother. Kasi, ano gagawin mo? Tuturuan mo siya kung paano makapagsalita. De unang-una, andyan na yung mag-i-schedule ka sa buhay niya, sasabihin mo, mapupunta ako sa iyo dyan, magtuturo ako ng salita ng Diyos. Very challenging talaga. So, paano mo siyang ipapahayag kung pipi ka nga? Yes, Kaya dapat gamutin. At unang-una natin ginagamot pala ang ating mga sarili pala. yes. Amen. Ganda. Kaya Ano ba? gagamutin natin ang pagkapipi ng ating mga kapwa Katoliko. Yung mga hindi kayang magpahayag, tuturuan natin ng salita ng Diyos para mayroon silang maipahayag. Pahasa o pahayag. And take note, huwag natin kakalimutan. Unang-unang gagamutin yung sarili. Brother, ito. Paano naman yung bulag, brother? O paano yung bulag? Banggitin ulit natin yung sinasabi ni Jesus na ako ang daan. Yung kayang bulag, matatanaw yung daan. Hindi. So, ibig sabihin, yung bulag, hindi ito yung literal na bulag, kundi ito yung hindi niya alam ang daan paano makagawa ng kabutihan. O let's say, sabihin natin ganito na lang. Si Jesus may kabutihan. Amen naman. Okay. Siyempre. Pag nakakita ka ng mga tao na walang nakikitang maganda sa kapaligiran, puro na lang reklamo, hindi niya nakikita sa kapwa niya kahit ang maliit na kabutihan ang tawag ng brother, bulag. Yun. Halimbawa, parang tayo nung wala tayo sa aralan, di ba, kung makapagos na tayo. Pero napunta tayo dito, sometimes nababanggit din naman natin na ang buwisit talaga nun, no? Pero, Teka lang, brother, wag mong kakalimutan ha. Ang pagiging judger ay faculty of the mind. Huwag mong kakalimutan yan, tamay, brother. sabi ni Father, Bal, Bal. sabi natin, ba't ganun yon? Parang di maganda magalit. Pero noon, hanggang doon lang. Doon tayo nasama sa gawain, sinasabi na natin na karugtong. Pero, nakakatulong naman siya. O di kung sa isang tao na hindi niya nakikita ang kaliit-liitang kabutihan sa kanyang kapwa, tutulungan mong makita nila ang Panginoong Kristo sa bawat tao. Dahil sigurado po tayo, nakakasiguro po tayo na kahit sinong tao, gaano man kasama, siguradong may binhit ng kabutihan. Amen. Nakagagawa ng kabutihan. Dapat yun ang makita natin. Amen. Sa Ito yung ating gusto kapwa. natin idagdag. So, sabi nga ni Father Bal naman din. Baltasar, di ba? Pwede ka maging judger. Pero wag mong kakalimutan, sa'yo din kasi, o sa atin din kasi ang obligasyon para po tayo sa pagiging judger natin. Dapat ikaw yung unang gagawa ng paraan para maalis sa kanya yung ganong kahinaan. Amen. So, yun ang ating obligasyon na. Kaya, from now on, sa mga kapanalig natin at walikudan, pwede mag-judge, pero kung nag-judge ka, dapat may gagawin ka para sa kanya para maiahon sa ganong estado ng kanyang pananampalataya. Ginets mo, tapos wala ka namang gagawin, nagiging kasalanan. O di ikaw ganun ka rin, ibig sabihin, di ba? O, amen. Bawal Ano isa pa? sa atin. ganun Yes. ang- Gusto ko lang dagdag yung nakarang sa Gusto ka brother dito para si brother Dueto sa na. si Brother Joseph. Basa. Okay po. Masaya lang po kami. Ayan, idadagdag mo, mukhang nabawas na, nabawas na, hindi na Sa dumagdag. huli, sa Mateo 9, na nakalagay doon na ipanalangin mo sa Panginoon, parang gano'n. Sa unang part na yun. Kaya ibig sabihin, di ba, pag sinabing panalangin, o ipanalangin, meron tayong gagawin o meron tayong gustong gawin o kaya sabihin sa Diyos. So, ibig sabihin, pagka meron tayong gustong gawin sa Diyos o kaya hilingin, talagang gagawin natin. Lalo-lalo na gampanan. gampanan. Connected. Kung Dahil- ibig mo tumurabaho para sa Diyos, yung mali mo sabihin brother, sige tuloy mo, tama yun. So, ganun ang yung panalangin mo sa Panginoon. Amen. Do kung naging, lalo na kung siya naging sentro ng ating buhay, siguro naman, di ba? Correct me, Panginoon, dahil, wow, Dumadami English natin dito. medyo, siyempre Pinapawisan tuloy ako. Dahil So, siyempre, you know, pagka nag-ano tayo, hiling tayo sa Diyos, kailangan natabingan mo na kailangan may gagawin talaga. Dapat, kung gagawa ka, dapat tunay sa iyong kalooban. Amen. Diba? Dahil sentro na yung buhay ang Panginoon. So, ang Panginoon talaga,
makita natin yung mga kanyang mga kantinan. Amen. Kanya yun. Lalo na, Mm. pinakamaganda sa naging kantinan natin Panginoon sa Kristo ay yung kababaang loob. Amen. 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 Kaya Amen. pala, yun yung sinasabi ni Brother Toyet, pero kung hihilingin para sa kapwa mo, ano, ano ang dapat gawin? Kailangan, yung sabi ni Brother Ryan kanina, katulad sa bangko, mag-deposito po muna tayo. Para sa ganoon, hindi man nakakaya sa Diyos ng hiling. Amen. Withdraw agad, dala ka pang i-deposito. Ano pa kapansanan? Pilay. Pilay. Pinahan. Oh, pilay. Ayan, yan ang pilay para itong tao na pagdating sa, kasi balik na naman tayo doon sa si Jesus ang daan. Amen. Kailangan ang daan, nilalakaran, either tumatakbo ka o lumalakad, but mostly lumalakad. Mm. Eh kung pilay, yung paggampan, medyo, alam mo na, hindi wasto. No? Ibig sabihin ba, pagka pilay, hirap sa paglalakad. Mm. Maging tayo man, bago tayo nasama sa Bible study na ito, alam mo, Brother Fred, Brother Doyet, pag pinag-usapan na ipaglilingkod sa ating kapwa, parang dati, parang napakahirap sumama pagka puro sa kapwa. Gusto ko kasi puro sarili lang eh. Yun doon naman talaga Hindi. tayo natin nagsisimula eh. Parang sinasabi mo, pagkagampanin para sa Diyos, mahirap. Kasi nga, tulad yan, ang Bible study natin, ang karaniwan nating oras ay gabi. Ang sabi, mapupuyat. Napupuyat. E paano pagka-outing? Ang oras ng outing natin ay alas 2 sa madaling araw. Na kahit di na matulog. Yun lang. Kaya hindi na matulog. Eh gano'n naman talaga tayo mga mananampalataya talaga. Pagdating sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos ay ang daming reklamo para tayong pilay kung lumakad sa daan ng kabutihan. Yes. Eh, ano pa? Ketongin. Kitongin, ayan, Yan, pinaka ketongin. Ano, kasi maganda. ito napakadali na po ng halimbawa nito mga kapanalig. Ano, kasi halimbawa, okay, galit ako kay Brother Doyet. Totoo yan, galit siya. Hindi, joke lang. Galit ako kay Brother sa kalina. Ayan, gawin mo na yun, ang turo ni Father Marlo. Galit ako kay Brother Doyet. Ayoko na ako lang galit sa kanya. Ang gusto ko, pati dapat siya, si Brother Fred, galit natin batiyan. Oh, hindi natin batiyan. So, ano gagawin ko? Kwentuhan ko si Brother Fred ng hindi maganda tungkol dito kay Brother Doyet. Mm. Bakit? Kasi gusto ko, kung ano yung damdamin ko para kay Brother Doyet, ganun din dapat si Brother Fred. Kung galit ka, dapat galitin ako. Yes. Tinawag ako. Yes. Eh, ang tawag po doon ay Ketongin. ketongin. Hindi ka na nga nakapagpasa ng salita ng Diyos, hindi ka na nga nagbumabay sa kapwa mo, hindi mo na siya ginabayan, hinawahan mo ba? Yes, hinawahan mo pa ng iyong diferensya. Ang tawag po doon ay ketongin. Hindi ka presa ng gano'n. Hindi naman. Ngayon, kung titignan Ito, brother, hindi kitong ito. Toyoin ang tawag yun, toyoin. ano pa ang sabi, magpalayas daw ng masamang Espiritu. espiritu. Alam mo, sa ating simbahan, meron talagang mga nagaganap na exorcism o exorcist, ano? Kaya nga yung mga kaparian natin ay nag-aaral ng exorcism. Pero sa ating kasi, hindi lang, ayan, ganyan, yung umiikot yung leeg na gano'n. O kaya naman yung nakahiga, lumulutang na gano'n sa higaan, tapos yung lumutuwal na gano'n, mga napapanood natin sa pelikula, meron naman talaga noon dahil kaya nag-aaral ang mga kaparian. But sa atin, sa spiritual na pakahulugan, ang masamang espiritu kasi, ito yung masamang damdamin ng tao eh. Kaya nga nakagagawa ng pagkukulang sapagkat ang mga nasa isip nila, mas madalas yung masamang pag-iisip. Yun ang palalayasin natin sa kanila. Sa tulong ng salita ng Diyos, dala-dala natin ang salita ng Diyos, iaaral natin sa kanila, and itong salita ng Diyos ang tunay na magpapalayas sa kanila ng masamang pag-uugali. Yan po ang masamang espiritu. So, ibig sabihin po na, brother, hindi kailangan na yung ulo ko umikot na gano'n. Hindi naman. Yung masama palang Hindi naman espiritu, kailangan humanap ng ganong klase ng tao na sinasaniban ng masasabi natin masama ang ating espiritu pagka ang ating priority ay hindi makagawa ng kabutihan. Yes. Kundi ang inisip natin, kabusita ng ating kapwa. Oo, Yung masamang espiritu yun. yung bang kuminsan hindi naman nila alintana o hindi natin alintana kasi na yung ating palang gagawin makapananakit ng damdamin. Mhm. Kasi mula kasi hindi naman natin alam yun eh. Yeah. No, kasi nga ang lagi lang natin pinangiiral ay yung sariling kapakanan. And ito yung kahalagahan, brother, karugtong pa rin ng ating Mateo 9. Sa simula, ikaw din naman, masama ang espiritu mo talaga. Kaya lang, dahil nga sa ating tinanggap na aral, tulad sa ating Bible study, unti-unti, ang nagwawaksi ng ating mga masasamang espiritu ay sa tulong po ng aral ng Diyos.
Yun yung Amen. trigong kailangang i-harvest natin. Yes. Kaya pala, Eh, ngayon, kailangan ang natin tanong- maging manggagawa. Ngayon, ang tanong natin, kung yung mga sakit na iyan at yung masamang espiritu ay maialis mo sa tao at mapagaling mo ang kanyang espiritual na karamdaman, posible na ba na siya ay maging kagaya din natin na maging manggagawa? Very much possible. Yun. So, doon tayo nakakakuha ng mga panibagong maglilingkod sa ating Panginoong Diyos kasi naigayak natin sila sa kung ano ang dapat na gawin ng tunay na Kristiyano. Pagagalingin muna natin yung kanilang karamdaman kung papaano na tayo'y napunta rin sa aralan na ito. Nauna rin tayong pinagaling ng Panginoong Diyos. Kaya nga sana mga kapanalig sa mga nanonood, lalo na yung mga miyembro ng simbahan, miyembro ng pastoral, mga miyembro ng organisasyon, dapat talagang naisin natin na mauna tayong magpagaling ng ating sarili. Kasi ang hirap naman nung paano mo aakayin yung bulag. Kung bulag ka din, Kaya parehas kayo nalagdag sa parehas naman kayo nagkulang, baka saan mo siya madala, hindi sa daan ng Panginoon. Kaya tama eh. Nag-aakay ka o nag-mission ka sa yung kaibigan. Halimbawa sa Brother Doyet, Yes, brother Fred. PP ako, sumama ka na dito, sama-sama ka din ng galing mo. Hindi, PP pa rin pala ako, Oo. So, dapat ang gamit pala natin kung tayo hindi na PP, dahil sumama ka. Alam kung kailangan natin ng Diyos. O yun pala. Yes. Oo. Ganun. Kaya nga, itong ating gospel, tayo'y tinatawag na nandito na kasi ang kausap ng Panginoong Jesucristo, kanyang mga alagad eh. Nung nahabag ang Panginoong Jesucristo, tinawag niya ang kanyang mga alagad. So sana, kung gano'n ang damdamin ng ating Panginoong Jesucristo, kasi ang magiging tanong, tayo ba'y alagad ng Panginoong Diyos? Kung tayo ba'y alagad ni Jesus? Kung susunod tayo sa Kung kalooban niya, alagad tayo ng alagad yun. Panginoong Jesucristo, dapat sa atin makita din ang kahabagan. Sa halip po na kamuhian ng ating kapwa, dun sa mga patuloy na nahahapis at mga nagkukulang at nanlulupaypay ang espiritual na pamumuhay, tayo po ang gagabay po sa kanila. Papastulan natin sila, pagagalingin natin ang kanilang mga karamdaman, paalisin ang kanilang mga masasamang mga kaisipan, masamang espiritu, at nang sa gayon, pag naganap yun, nandoon na ang posibilidad na yung inaakay natin ay umabot din na maging manggagawa din ng Amen. Panginoong Diyos tulad din natin. Amen. At dahil sila'y nagiging manggagawa na ng Panginoong Diyos, isa na rin sila sa aani. At itong ani na kanilang i-harvest, ito ang iaalay naman nila din, kagaya natin, kung tayo nagmimisa, iaalay sa ating Panginoong Diyos. At kung may iaalay sa Diyos, mas nagiging kapakipakinabang at matagumpay at mas nagiging powerful, Brother Fred, Brother Doyet, yung ating pagbibinyag sa ating kapwa. Yung bang, halimbawa, mayroong may sakit, maglayhan ka sa kanya at ipadalangin mo ang kanyang sakit. O de merong biyayang bubuhos mula sa Diyos papunta sa atin na maitatransfer natin sa ating mga lalo na especially yung mga nangangailangan, yung mga nagre-request na sila'y mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Ito yung mga biyaya na pwede nating maipasa sa kanila. Ibig sabihin, ang daming kabutihang magagawa, kakaunti ang gumagawa. So sana tayo po ay patuloy na makaakay at dumami ang maglilingkod sa ating kapwa at sa Diyos. Dahil maraming aanihin, napakaraming blessing ng Panginoong Diyos. I-share po natin sa lahat. Amen. So yung ating gospel, nakipaliwanag natin sa ganung text. So ang sa atin, maintindihan natin, tayo pong lahat ay hinahaman para maging manggagawa ng Diyos. Ngayon, gaano tayo kahanda? Anong kahandaan yung ating ginagawa para tayo maging karapat-dapat na maging manggagawa ng Diyos? And yes, Brother Dwight, baka may dagdag ka. Meron pa, yung sinabi natin na sa huli siguro, yung 12 alagad. Ibig sabihin pala, tayo rin pala, yun natin yun. Tulad sinabi ko sa araw, pagdadaanan natin yung damdamin doon. Yes. Tama, Amen. tama. Kung pagdadaanan pala natin doon, tapos namin ko nga po sa inyo, ang gabi na. Wala, i-apply mo dun sa atay. Dahil ikaw, nagawa sa inyong nagkakasiyo, dapat kung ito naman, doon mo gagawin sa iyong atay. Amen. Hindi lang naman tayo makakamit ng kapayapaan eh. Siyempre, diba? Yung iba din, yung kapwa din natin. Dahil ang sinusundan natin, lalo na po, ay sa ating Panginoon sa Kristo. Amen. So nakikita ko, kung i-apply natin sa ating kapwa yan, naakay, dun pa lang eh.
yung ani nagagamit mo para sa kapwa. Yun yung trigo eh. Yan ba, ganda. Unti-unti lang naman, hindi naman biglaan. Hindi sinasabi sa ating brother na automatic pagdating mo dito ba ng kagad eh. Kaya tama ka brother eh. Unti-unti. Unti-unti. Hindi naman mabilisan. Amen. Eh tayo naman, pagdating natin dito, Liga, sumama ka na. Hmm. Babait ka rito. Hindi naman gano'n. Hindi naman kaagad Hindi naman gano'n. kagad naman eh, di ba? May pagtsatsaga talaga. At lalo na talaga dapat, gamitin natin yung ano ng ibang lista, yung 4. Amen. Nice. Nice. Una, Mateo. Gege, Kaya gege. pag-isipan natin. Yung nasimula natin eh. Bawat isa sa atin yung nasimula, di ba? 4, yun si Mateo, si Madjo. Tawagin, di ba? Pangalawa, si Lucas. So yung mga sasabihin ng bawat isa sa atin, pagkakalimin, hindi naman po pwede sabihin. Liliniin. Lilimin na, tatanggapin mo agad yung sasabihin ng bawat isa sa atin. Kaya pala ang kanyang simbolo ay baka. Kaya ba? Baka. Pangatlo. Nangima. Oo. Hindi naman manok. Pangatlo. Oh. Marcos. Marcos. Hindi. Tapang. Kailangan ipaglaban natin yung para sa Diyos. Diba? Amen. Kailangan ba makikipagsuntukan ka o paano ba Debate, pakikipagsuntukan? hindi naman subukan o hindi naman pakikipagdebate. Oo, hindi naman gano'n. No? Kasi pagdidebate, yung tinatawag na pag-aaksay ng panahon. Waste of time. Wow. Amen. Yeah. So as you So, were saying, pangatlo, tuwan, dahil yung sinasimple Pang-apat na yun. Pang-apat pala, sorry. Tuwan. Tuwan, agda. Dahil sabi, malawak ang tanong mo, yung kaisipan natin dapat, lumawak din. Diba? So yung ating apat na ibang lista, ito pa yung leverage natin kung paano ikaw hahakbang gamit yung ating gospels Amen. sa pamagitan ng ibang lista. Amen. Amen. Tama yun. Tama yun. Ating ano po, Amen. sa ating bawat sa. Eh ngayon naman, Brother Fred, makikita natin sa gawing dulo ng ating gospel. Pagka pinahayo, bakit hindi pinapupunta sa mga hentil? Hindi. Bakit hindi pinapupunta sa Samaritano? Samaritano. Because daw ay hanapin daw ang mga nawawalang tupa ng Israel. Ano, ang nakikita ko dito, ano, pagka pinag-aralan din, ano, tayo binibigyan ng Panginoong Kristo ng option. Kasi ang paggawa ng kabutihan kasi napakaraming pwedeng gawin eh. Maraming pwedeng maging halimbawa yan. At lalo na pag pinag-usapan ng pag-aakay, meron tayo ginagayak ng Ebanghelyo kung paano tayo mag-aakay. Ginan niyo po pag tayo po ay nag-akay at hindi mo na isama, pero wag naman yung isang beses mo lang inakay, sabihin mo, pagka tumanggi, ayaw na. Hindi, pagtsatsagaan mo ito. Pero pagka ginawa mo na lahat ng paraan sa iyong aakayin, sa gusto mong maisama dito, ay ayaw talaga niya dahil ang dahilan sa nakikita mo ay nakapokus siya sa kanyang, let's say, sabihin natin, Brother Fred, Brother Lloyd, mga kasama. Hanap buhay. Talagang hindi niya pa mahanapan ng oras. Wag mo namang sabihin na, bahala siya sa buhay niya. Wag naman sumama yung loob natin. Wag naman sasama yung loob natin. Ituring lamang natin na hentil. Ano ba yung mga hentil? Mga material pa or mga taong ang mas pinaprioritize sila, yun nga, sabi mo, hanap buhay. Hanap buhay. So, ituring lang natin na hentil. Kaya nga sabi ni Jesus, huwag niyo muna puntahan yung hentil. Ito hindi ibig sabihin, hindi talaga pinuntahan. Kundi, kung pinuntahan mo ang isang tao at nakategorize mo na siya'y pa'y hentil, huwag mo na muna siyang puntahan. Marami Ibig sabihin, mahanap. iwan mo pansamantala. Okay, nagpunta ka naman sa isang tao ulit, sa ibang tao naman. Hindi sumama sa iyo, pero ginawa mo na lahat ng paraan. Kaya lang, kung titignan mo, anong dahilan? Bakit hindi siya sumasama sa iyo? Yung sinasabi mo, hindi pa niya matanggap. Ituring mong Samaritano. Bakit? Kasi pag binalikan po natin ng history, ang mga Samaritano hindi nakikitungo sa mga Hudyo. Talagang sila po ay Actually, outcasted sila ng Hudyo. Ang tingin ng mga Hudyo sa mga Samaritano, mababa yung aral. Kaya sila na-outcast doon. Alam mo, Brother Fred, hindi lang yung Hudyo ang may paningin doon sa mga Samaritano. Ang Samaritano din pala ay may paningin din na ganun sa Hudyo. Lalo-lalo na nung sabihin ng mga Hudyo at talagang i-declare nila na ang Diyos ay dapat sambahin sa Jerusalem. Ayaw pumayag ng mga Samaritano kasi ang mga Samaritano naniniwala na ang Diyos pwedeng sambahin sa bundok. Okay? At sila din naniniwala din sa tinatawag na libro, yung Torah. At napakaselan nila dito. Napakaselan nila dito kaya ano man yung mga idinagdag na mga Hudyo, hindi nila kayang tanggapin.
O de parang sa atin, paano magiging halimbawa? Ala pong pinagkaiba ito sa pananampalataya po natin na tinanggap. De sabi natin, magrosaryo, magsimba, which is okay po talaga, sobrang okay yon. Pero hindi ba marapat din naman na kung may nag-o-offer sa iyo na magdagdag ng Bible study, hindi ba napakaganda? Yes. Eh kung ayaw, bakit? Hindi naman ganyan ng narinig kong turo eh. Magrosaryo okay na, magsimba okay na. Eh dapat ba magagalit tayo doon? Hindi. Kung sa ngayon, ayaw pa niyang magdagdag, ituring mo munang Samaritano. Ibig sabihin, ituring mo munang, intindihin mo, yun ang ibig sabihin ng Panginoon sa Kristo. Ayaw pa niyang madagdagan yung pananampalataya niya sa ngayon. Kaya ngayon, uubos ka ba ng panahon sa kanila? Hindi. Hindi. Pumunta ka, makakakita ka ng mga tao na gustong magdagdag. Kasi alam mo, binanggit kasi dyan, Brother Doet, yung salitang Israel. Bagkus hanapin daw ang mga nawawalan tupa ng Israel. Ano ba yung Israel? Sa atin, sa spiritual, ang Israel ay taong pinakipaglaban ang para sa Diyos. ang para sa Diyos. At alam niyo po ba na ang karakter ng isang taong gustong ipakipaglaban ang para sa Diyos, nagdaragdag. Kaya alam niyo po, ito'y panawagan sa atin ng Ebanghelyo na kung iugnay natin sa salitang maraming aanihin, at kung ang aanihin ay sa pamamagitan ng ating kapwa, parang sinabing, ang aakayin marami. Huwag tayong mag-stick sa isa dalawang person lamang. Kung ayaw nito, sasabihin natin, naku, ayoko na dito mga kapatid, ala akong maisama. Parang hindi ako para dito. Parang hindi ako nagtatagumpay. Tanungin mo naman, ilan ba yung sinama mo? Isa. Ayaw na. Nakakaisa ka pa lang, ayaw mo na. Ang dami-daming aanihin, ang dami-daming pwedeng lapitan. Sabi sa kamag-anak mo, dadalawa lang ba kayong magkamag-anak? Yung bang kamag-anak mo, siya rin ba yung kaibigan mo? Yung ayaw sumama, ang karagdagan nun, ang tanong, teka, gano'n ba katagal inaaka yung kamag-anak mo? Isang linggo. Isang linggo pa lang, nagigibap Alam mo, nung ako nagsimula ng mag-akay, ang pataan ko po, yung ano ba tawag doon, yung pinaka time frame ko marking ko para sa aking akakayin, Brother Fred, Brother Doet, mga kapanalig. Ang aking marking ay 1 taon kung pagtsatsagaan. Yes. Ngayon, kung hindi siya sasama talaga, kasama na doon yung susunduin ko, susuyuin ko. Kung ayaw po talaga niya, ituturing ko lamang siyang para lang siyang hintil o Samaritano. Yes. At ang gagawin ko, magta-transfer ako sa ibang aakayin. Pero hindi ibig sabihin, hindi ko na siya papansinin na patuloy pa rin yung Dagdag pa natin. Kung sinasabi natin, may mga taong Samaritano, may mga tao na hintil. Kumbaga, hindi naman din tayo imposible makatagpo talaga din, ng active talaga din. Yun yung mga taga-Israel. So, hindi naman din pwedeng walang taong ganon. Imposible. Meron po talaga niyan. Alam mo, magugulat ka na lang dahil sa iyong pagpapatuloy na paghahanap ng makakasama mo bilang manggagawa. Ang Diyos din naman makikita yung tsagaan mo eh. Yes. Kung minsan nga, ginagaya ka lang ng Panginoong Jesucristo, inihahanda ka niya, siya din ang magbibigay sa iyo ng tuwirang aakayin. Yes. Magugulat ka na lang, meron sasama sa iyo na gustong-gusto pa lang matuto. Magugulat ka na lang, sasabihin ba natin, yung mga taga-simbahan, huwag na nating akayin yan dahil nasa Diyos na yan? Hindi. Pero alam niyo po ba na may mga miyembro ng simbahan na mas gusto pa nga matuto? Yes. At sila yung mga nawawalang tupa. Sila yung mga maituturing nating lalong gusto pang maipakipaglaban ang para sa Diyos. Ibig sabihin sa madaling sabi, lalong pang brother, gustong makagampan. lumalim. Yes, lalong magpakalalim. Yes. Alam niyo po, kaya nga kung hindi mo kayang nito, parang hintil, parang Samaritano, hanap ka pa ng iba at baka makakuha ka ng ipakikipaglaban ng para sa Diyos. At mula doon, sisibol ang makakasama natin na magiging manggagawa rin tulad natin. Amen. Kaya alam mo, napakaraming option. Huwag tayo mag-stick sa mga ayaw pa. Yes. At yung mga ayaw pa, wag naman kamumuhian yon. Someday,
mag-i-interest din sila at ang palatandaan nga, magkasalubong kayo, sabihin niya, kamusta? Kamusta yung Bible study mo? Pagka nagtatanong na tungkol sa aral lang ino-offer mo dati, Yun na cue. nagpapakita na ng interest. Kasi alam mo, ang walang interest, ayaw niyang pag-usapan yung ino-offer mo. Babaguhin yung usapan. Yes, babaguhin niya. Nga pala, yun natin yung Yung ganun nga pala. Yes, amen. Yes. Kaya nga, itong ating ebanghelyo, brothers and sisters, ipinakikita sa atin, ito'y panawagan sa atin kung paano tayo una mahahabag sa ating kapwa at kung paano natin sila ituturing. At sa pag-aakay, para naman sila maging manggagawa din tulad natin, dapat tulungan nating mapagaling ang kanilang spiritual na karamdaman. Kasi bakit? Dahil kung sila magiging manggagawa din, magpapagaling din sila ng may karamdaman. Kung ang gumanap noon ang Panginoong Jesucristo, tinawag naman niya ang kanyang mga alagad upang ganapin ang kanyang ginawa. Ngayon naman, tayo naman ang tinatawag ng Panginoong Diyos na tayo naman ang magpapagaling. At kung tayo naman nakaakay, ganun din ang gagawin nila sa mga aakayin nila sa mga susunod pang maaakay. Siguro sa parte ko, ito na yung last para sa akin. Total, tapos na yung gospel natin. Meron pa. Meron pa. Last na ito, para makumpleto natin, malubos natin, ano? Sige. Para malubos natin. Okay. Tingnan niyo po, ang sabi sa inyong pag-aakay, sa inyong paghahapahayag, ipahayag daw na nalalapit na ang kaharian ng langit. At idugtong mo na rin, kung natanggap ng libre, Ipapasa dapat ng libre. Kaya nga itong gawain po natin, nakuha ng libre, ipapasa po natin ng libre. Naturuan po kami ng libre, ipinapasa po namin ng libre. Sa katunayan nga, wala po ang grupo Santo Niño, ay wala pong pamunuan. So wala pong treasurer, wala pong auditor. Kasi kung walang singilan, wala naman pong i-audit. Kasi libre naming natutunan, libre din po naming ipapahayag. At sinabi din na ipahayag natin na nalalapit na ang kaharian ng langit. Ano ba ang langit sa atin, Brother Fred, Brother Noyet? Mga kapanalig? Ang langit sa atin ay kaligayahan ng damdamin. Kasi damdamin pala yun. Yes. Pagka kasi inimagine natin, ano ba ang meron sa langit? Kaligayahan, lahat Yes, yun. walang Wala kahit ba? ano ron, kundi nagsiksik, liglig at nag-uumapaw na kaligayahan at kalawalatian. Yan lamang ang madarama natin sa langit, wala nang iba. At pag pinag-usapan natin ang langit, habang tayo nasa mundo, ito yung pagtatanong na kailan ba natin huling nadama? O kailan ba natin nadama ang kaluwalhatian at kapayapaan habang tayo nabubuhay? No? Ako, masasabi ko, Brother Pedro, Brother Noyet, sa mga kapanalig natin, sa pagsama ko sa gawain na ito at sa patuloy na paglilingkod sa Diyos, sa kabila ng merong pong hirap na kaakibat, nadama ko po ang kaligayahan at kapayapaan ng damdamin. Dahilan na kaya po tayo rin nag-aakay kasi ayaw natin na yung langit maputol at ayaw natin, brother, na yung langit na nararamdaman natin habang tayo nasa mundong ibabaw ay tayo lang ang makakadama. Gusto natin, bawat makakaharap natin, bawat kapamilya natin, bawat relatives, friends, loved ones, sana mabahaginan din natin kung ano po yung ating nadarama. Ibig kong sabihin, brother, hindi natin kailangan pala matigok para madamang langit. Hindi. Dito lang sa lupa man ay langit na. Kung tayo po ay patuloy po nagagampan. Kaya nga ang ating kapwa, tutulungan natin para sila man maipadama din natin sa kanila yung langit na ating nadama together with our Lord Jesus Christ dito sa gawain po na ito. Kaya nga, tingnan nyo, i-offer natin pala, nalalapit na kaharian ng langit. May langit pala dito. Sana, sa pag-o-offer po natin ng kalangitan, mauna munang makita sa atin na tayo po ang may damdaming langit. Baka kasi pag nagyayaya ka o sama ka sa Bible study namin, tapos malungkot ka, kamusta naman dyan? Masaya ba dyan? Pwede na. Pwede ba yan? Makakakumbinsi ba yan? O kaya naman sa araw-araw na pamumuhay, tayo ang nakikitaan ng puro reklamo. Ikaw yung lingkod, Oh, ikaw yung Kristiyano, tapos ikaw yung puro reklamo. oh yes. O kaya naman, bilang tayo na nag-aakay, babahaginan tayo ng istorya ng isang tao. Sabihin niya, brother, kapatid, ako po ay may sakit. Siyempre, ang salita mo dapat doon, papanalangin natin yan. Kayang-kayang pagalingin ng Panginoong Jesucristo yan. Kaso, pagka mayroon nagsasalita sa iyo na may sakit, anong salita mo? Ano yung sakit mo?
Eh, ako, ano ba yung sakit mo? Eh, ako din eh. Malala nga rin ako eh. May pagdayan yan. Yan lang pala ang sakit mo, yung sa akin, mas malala yung sabi sakit mo niya. ako din. May sakit din ako. Eh, bakit ganun ang sagot? Natatakot kasi dumamay at tumulong. Kasi akala ba natin na yung may mga sakit, pagka nagkwento sila na may karamdaman sila, ang nasa isip ko palagi, humingi ng tulong by means of financial needs. Hindi po. Malaman lamang ng ating kapwa na meron siyang katuwang na nagdarasal doon sa kanyang karamdaman, nagbibigay na po ng kapayapaan sa kanilang kalooban. Maiparating mo lang sa mga nangangailangan, maiparating lamang natin sa mga may sakit ang kaalaman na meron hindi lang sila ang nananalangin dito, kundi isang grupong ninyo, isang grupong nananalangin para sa kanyang sakit. Alam mo, ano maidudulot nun sa kanila? Kapayapaan ng damdamin. Maisip nila na hindi lang sila nag-iisa para dito. Pumapasan ng kanilang karamdaman. Amen. Kaya nga, nandito tayo, ang grupo ng Santo Niño, para po bumabay at tumulong din na makagaan sa pamagitan ng handa pong tumanggap ng trabaho ng Santo Niño para po makatulong sa inyong mga pangangailangan. Halimbawa, may sakit, gagawa tayo ng kabutihan. Kung may trabaho para sa ating Panginoon Diyos, kailangan tugunan natin yun. So, hindi nga lahat nakukulog sa pera kasi po alam niyo, hindi kailangan ng Diyos yan. Ang kailangan ng Diyos sa atin ay yung kampaning tunay para sa atin. Hindi lang naman dati. Ako may last para sa akin. Last part. Kaingin naman. Narinig ba? Hindi. Hindi na din eh. Alam po, sa brothers and sisters, sa part natin, talaga pong ang pag-aaral po talaga yung mahirap. Yes. Bakit po nasabi? Gawin niyo po sa ating sarili lang eh. Dadalhin natin yung sarili natin dito sa ganitong gawain. Marami ka ng dahilan eh. Marami ka na alibi na kahirap. Tanong po kami yan, paano na doon? May oras eh. Pero kung talagang ginawa yung para sa Diyos, talaga, lalo na kung para sa Diyos, at ito yung nagtatagal, gawin mo. Yes. Kasi pagka hindi para sa Diyos yun, para sa sarili. Hindi nagtatagal yun. Yes. Pang material, ala kung makuhaan ko, dapat para sa Diyos, para sa ganun nagtatagal. Amen. yung kaligayahan. Yung kaligayahan. Siguro, dagdagan ko yun. Last na rin para sa akin. Yung bang tipong gaano po tayo, sabi nyo kaya, luminous mystery, gaano pa kaliwanag sa iyo na handa ka agad gumampan para sa Diyos. Paano kung yung Diyos yung tambalin sa iyo? Gigisingin ko na naman to, puro kabisita ng ginagawa niya para sa kapwa niya. Gigisingin ko na naman yan, ayaw nga niyang gawin yung alam niya. Alam po ninyo, yung mga nalalaman natin o yung na-acquire natin katalungan, kung hindi gusto ng Diyos yun, wala talaga. And ito yung kung gusto ko idagdag na panghuli, yung sa part na nahahabag. Kung Jesus ang dala mo, mahahabag ka sa taong hindi gumagampanya. Sa mga taong hindi makapag-harvest o makapag-ani dahil hindi sila qualified na manggagawa. Ito ang mas nakakahabag, Brother Doyle, Brother Ryan. Mas nakakahabag yung alam mo na may gampanin ka, pero hindi mo ginawa. At dahil dito, yung taong nandulupaypay, dilitaw na ikaw pala yung mas nandulupaypay. Ito yung kaluluwa. So sa atin, napakaganda naman. Eye-opener na naman to, panibagong karagdagan na naman sa atin na nakakadagdag talaga ng inspirasyon. Na tamang magaling tayo sa aral. Alam natin lahat, cover to cover, halimbawa ng Biblia. Pero ang tanong, nai-apply mo ba o nagagawa mo sa kapwa mo? Kung hindi, mas nakakahabag. Amen. Amen. So yun na lang ating talakay po. Maraming salamat, Brother Ryan. Thank you. Napabigyan mo. At ito, bonus. Brother Doyen, salamat. Bonus ito. Sa episode 3 nasa episode 2. Amen, amen. So, muli po. So, okay po. Yun na po yung ating talakayan. So again, this is your Kuya Fred. And Ate Jing, Brother Ryan, Brother Doyle. This is Bible Talks, Food for the Soul. Bye! Bye!